kulong. 24/7 sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas. Hindi patatawag mga senador, saka pa lang kayo bubuksan ninyo yung mga telepono ninyo. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sinabon ng mga tulfo, mga kawani ng DMW at OWA sa Middle East pinagre-resign na magkapatid na senador. Wala raw sumasagot sa hotline para sa mga OFW. Sisilipin ng yaman, mga bank account ni VP Sara, posible pabuksan ng Kamara sa gitna ng impeachment proceedings. Reklamo kay Suntay, Congressman Bong Suntay sinampa ng ethics complaint dahil sa malaswanyang pahayag kay Ann Curtis. Posibleng bulat-latin ng Kamara ang bank account si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment complaints laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, hindi ba ito labag sa Bank Secrecy Law? Jiggy, ayon sa House Committee on Justice, hindi sakop ng Bank Secrecy Law ang impeachment proceedings. So yes, pwede po nga busisiin ang bank accounts ni VP Sara. Isa nga doon sa mga inilatag na grounds sa impeachment complaint yung biglang paglobo umano ng mga ari-arian ng BC. Ayon nga kay Congressman Terry Ridon, mula po 18 million pesos daw noong 2008 naging 88.5 million pesos na ito noong 2024. Yung Bank Secrecy Law po kasi ay yung nagpoprotekta sa detalye ng bank deposits ng isang individual. Ibig sabihin, hindi po maaaring basta-basta ibunyag ang eksaktong laman ng bank account, account number, o yung mga transaksyon sa bangko nang walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero meron pong exceptions dito at gaya nga po yan ng impeachment. Pero Jiggy, paglilinaw ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, pwede lang pong buksan yung bank accounts kung magmomosyon ang mga complainant na ipasubpina para makuha po yung mga dokumento. Narito ang pahayag ni Congresswoman Luistro. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum, that is with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum, the attendance of significant witnesses, we will be acting on their motion. Jiggy, para naman doon sa political strategist na si Ronald Llamas, mahalagang masilip yung bank records ni VP Sara. Narito ang pahayag niya sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. So, yung release ng bank accounts can be a game changer. No? Can be a game changer sa lahat na nangyayari. Sa popular opinion, sa mga politicians, even sa mga senador. Okay. Kaya crucial yan. At Marian, kahapon dineklara ng sufficient in substance ang dalawa reklamo laban kay VP Sara. Ano nang sunod na mangyayari dito? Jiggy, formal na ngang inatasan ng Kamara yung kampo ni VP Sara na sagutin ang mga reklamo. Natanggap na nga ng kampo ni VP Sara yung notice at yung kopya ng dalawang impeachment complaints. May 10 araw po ang kampo ng BICE para sagutin ang mga reklamo. Jiggy. At kung halimbawa hindi sagutin to ng kampo ni VP Sara, pwede bang gawin niya ito? Ano ang sabi ng mga kongresista? Yes, Jiggy, kung hindi nga sumagot yung kampo ng BICE ayon kay Congresswoman Luistro, ibig sabihin po, wini-waive o isinusuko na niya yung kanyang karapatang sagutin ang mga alegasyon. Itutuloy pa rin naman ng komite yung pagdinig sa kung ano lang yung meron sila tulad nga po ng reklamo at mga affidavit. Paglilinaw lang din, Jiggy, itong paghahain ng pleadings ng kampo ni VP Sara ay hindi pa paghuhusga doon sa merits ng kaso. Wala pang guilty o not guilty rito. At Jiggy, sa April 8 nga, target ng komite na mag-convene muli para i-sworn in yung mga pleadings at i-deliberate kung may sapat na grounds for impeachment laban sa BICE. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sinabon sa pagdinig ng Senado ang ilang opisyal na gobyerno dahil sa manoy kapabayaan sa pagtugon sa gulo sa Middle East. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan,
paano raw nagpabaya mga kawani ng gobyerno at anong sabi ng mga senador. Gigi, pinagre-resign na ni Senator Erwin Tulfo yung mga kawani ng Department of Migrant Workers, OWA at maging ng DFA na naka-assign nga sa ilang mga bansa sa Middle East kung saan nangyayari yung gera ngayon dahil nauna pa raw nag-absent at nagtago itong mga ilang empleyado na ito. Kaya ang tanong ni Senator Tulfo, paano naman yung mga kababayan natin na nanghihingi ng tulong doon kung wala pala silang malalapitang mga empleyado ng nasabing mga ahensya ng gobyerno? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Dahil wala naman kayong mga silbi. 24/7, sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas. Hindi yung, kung hindi pa tatawag mga senador, tsaka pa lang kayo bubuksan ninyo yung mga telepono ninyo. Jiggy, sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers kaninang umaga, mismong yung chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo yung nagbasa ng mga reklamo na nakaabot sa kanyang opisina na di umano walang sumasagot doon sa mga hotline na tinatawagan ng ating mga kababayan mula sa Middle East. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Dito nga sa Bahrain, may advice rin sila na close sila bukas March na una pang magsarado ang opisina ng OWA or DMW or DFA na una pa at mag-absent. So, siguro we make sure this time na bukas po lahat ng matanggapan natin. At may anong paliwanag ng mga sinabuon na ahensya? Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, malinaw yung kanyang instruction. All hands on deck, bawal mag-absent doon sa kanilang mga kawani, lalo na doon sa mga bahagi sa Middle East na may nangyayaring tensyon at kaguluhan ngayon. Katunayan, Jiggy, isang araw matapos daw yung unang pag-atake, agad daw nagpulong itong mga ahensyang ito kasama na ngayong mga Liber Attaché. Kaya on their part, sabi ni Secretary Kakdak, alam niya na ginagawa ng kanilang mga tauhan yung kanilang mga trabaho. Gayon man, paiimbestigahan daw ni Secretary Kakdak yan ang mga lumalabas na issue at mga sumbong na di umano ay may mga nag-absent at nagtago na ilan sa kanilang mga kawani. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Secretary Hans Kakdak ng DMW. Nakita ko po sa sarili kong mata sa Zoom call yung tao natin sa Bahrain, Labor Attaché. I saw all of us at work. Kung meron pong nagkulang, gusto ko lang din po malaman ng pangalan at I will look into this, Mr. Chair, Mr. Sem. But rest assured, we are all hands on deck. Hindi po itong panahon na magpahuway o mag-absent o ano paman. And we will enforce this. Dagdag pa ni Secretary Kakdak ay nakahanda ang tulong para sa lahat ng OFWs na mangangailangan yan, lalo na sa Middle East, mula sa tulong ng mga basic needs, pagkain, accommodation, financial assistance, ganun din for repatriation. Sila daw ay handang-handang tumulong para sa mga kapatid nating OFW na nandyan sa kalagitnaan ng sigalot sa Middle East. Jiggy. Mayan, mabuti at kahit papano may mga nakauwi ng Pilipino mula Dubai kanina, masusundan pa ba ito? Yan din ang tanong ni Senator Raffy Tulfo kanina, kasi ang concern ng mga senador, paano kung magsara ulit yung airspace sa Middle East at may mga Pilipino na gusto nang bumalik ng Pilipinas. Pero ayon kay Secretary Kakdak, kung sakaling mangyaring magsara ulit yung airspace, tukoy na ng kanilang ahensya yung mga exit points, pick-up points para masundo itong ating mga kababayan mula sa Middle East, madala sa safer ground at pwede silang ilipad pabalik dito sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Kakdak. Crossing the border from the country affected to a safer country, safer ground, and from there lilipad po pauwi. So ang mga plano po natin include land transport to the border, and hindi ko lang po matukoy sa ngayon yung detalye for security reasons, either commercial or chartered naman po ang options out of the safer country. At yan muna ang latest. Ricky, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, sinampahan na reklamong administratibo at kriminal sa Ombudsman si Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nag-ugat ang reklamo sa questionableng pagbili na mahigit 100 ambulansya ng BFP. Dinaya umanong bidding at tumanggap si Fernandez na mahigit 14 million pesos na kickback mula sa supplier. Bukod sa pagsasampa ng reklamo, hiniling na rin sa Ombudsman na suspindihin si Fernandez.
Sa gitna ng kontrobersya, dumalo si Fernandez sa groundbreaking ng bagong fire station sa Capas, Tarlac kanina. Pero hindi siya nagbigay ng payag tungkol sa aligasyon. Part 1 pa lang to. Meron pang marami kaming ilalabas na papakita namin ng systematic environment of corruption sa loob ng BFP. Pumapasok pa eh. Ang kapal rin na mukha eh. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako di na ako nag-attend, baka masuntok ko eh. Susunod, halos 300 Pilipinong stranded sa Dubai nakauwi na. At Congressman Suntay sinampa ng ethics complaint dahil sa bastos sa payag tungkol kay Ann Curtis. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nakauwi na sa bansang halos 300 Pilipinong stranded sa gera sa Middle East. Patuloy naman ang gantian ng pag-atake ng Israel at Iran. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, balik operasyon na ba ang mga airport sa Middle East o pansamantala lang ito? Jiggy, may mangilan-ngilan na nga na paliparan doon sa Middle East yung nagbukas na simula pa kagabi. Partikular na nga riyan itong sa Dubai. At kaninang umaga nga ay lumapag na dito sa Pilipinas yung isang airline carrier na lulan naman yung 299 na Filipinos. No? Pero sa bilang na yan, 23 lang yung OFWs at karamihan nga sa mga sakay nito ay mga turista. Pero, Jiggy, paglilinaw ng Department of Migrant Workers, hindi pa ito yung repatriation na ikinakasa ng gobyerno. Dahil sa mga susunod na araw daw ay titingnan pa nila kung yung ilan nga doon sa mga nagpalista ay magbaback out pa. Pero kanina namang hapon ay nakita rin natin no, yung paglapag naman nung isa pang airline carrier mula naman sa Saudi dahil isa rin yan sa mga nagbukas nga simula pa nung isang araw. Yung ilan sa mga OFW doon ay kinuwento nila na nahirapan sila from February 28 to March 3 na makapag-book locally muna dahil yung karamihan nga doon sa ating mga kababayan na gustong umuwi ay babiyahe muna from Jeddah and Jeddah to Riyadh at pag Riyadh, diretso na nga ito pa Maynila. Jiggy, yung inaantabayanan din natin na kwento dito sa may Israel, ito na mga Philippine officials doon sa Philippine Embassy ay inaabangan din yung pagbubukas naman ng Ben Gurion Airport doon naman sa Tel Aviv dahil nga sa oras na magbukas yan ay iuuwi na sa Pilipinas yung mga labi nitong Filipina caregiver na namatay noon namang Sabado na si Mary Ann De Vera. Sabi ng Department of Foreign Affairs ay nakausap nga nila yung kanilang counterpart doon sa Israel at itong si De Vera ay itinuturing na terror victim. Ibig sabihin yan, yung lahat ng benepisyo na makukuha ng isang Israeli citizen na namatay sa gera ay igagawad dito nga sa ating kababayan. Jiggy, sa buong Middle East, nasa 1,100 lang yung mga Pilipino na nagpalista nga doon sa repatriation program ng gobyerno. Jiggy. At Raynel, kung may nakalipad na galing Dubai papuntang Pilipinas, paano yung mga stranded na nasa NAIA ngayon? Jiggy, kanina no, maghapon nagbantay tayo doon naman sa may NAIA at doon sa OFW Lounge nasa 30 lang yung mga Pilipino na stranded dahil nga though bukas na yung Dubai Airport no, yung mga papunta at yung sa Saudi Airport ay yung mga papunta rin sa Pilipinas ay yung pabalik naman ay limitado pa nga rin. So yung 30 na yon ay lahat naman ay na-accommodate muna nitong OWA at simula nga noong nagsimula itong gera na to, 4 days ago ay nakapag-accommodate na itong OWA DMW ng nasa 300 na Pilipino na nakansela yung biyahe at lahat ngayon ay nasa kanilang accommodation hotel doon sa Pasay at may proseso yan, Jiggy, no? Ito yung sistema. Doon sa mga kababayan natin na wala pa nga na ticket, no, na sure na ticket papunta doon sa Middle East ay pwede silang magstay for 3 days at pagka wala pa rin na maibigay yung kanilang mga employer ay maaari muna silang bumalik sa kanilang mga probinsya. Pero yung meron namang nakakuha na ng mga OFW ng kanilang ticket pa Middle East within the span of 7 days ay maaari pa silang dumire-diretso na nga ng stay doon sa OWA DMW accommodation. Jiggy. At Raynel, ano na ang update ngayon sa gera sa Middle East?
Jiggy, yung Iran naman ay nagpakawala na nga nitong mga advanced missile dito naman sa Israel at sa ilang pang base militar ng Amerika sa buong Middle East. Wala pang katiyakan kung saan mga nagland yung mga missile attack na yan. Pero doon naman sa Tel Aviv ay nakuhanan for the past 48 hours, sunod-sunod na nga raw yung pag-atake pero nai-intercept naman yan. Jiggy, dito rin naman no, sa may Turkey ay nakaharang ng missile itong NATO air defenses. So sabi naman ng pamunuan o ng mismong presidente nitong Turkey ay sana raw ay huli na nga yan dahil hindi na nga raw nila matatansya yung Iran kung may mga sumunod pa na pag-atake riyan. Doon naman sa may border nitong Iran na Pakistan ay nagkupulasan at lumilikas na rin itong ilang mga residente dahil pati doon ay inabot na nga ng missile attack nitong Iran. Jiggy. Yan po ulat ni Reynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Hindi pwedeng agad mamahagi ng fuel subsidy ang gobyerno sa kabila ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ay sa DOTR sa ilalim ng batas, dapat umabot muna sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Saka pa lang daw pwedeng ilabas ang 2.5 billion pesos na ayuda para sa mga tsuper. Ayon pa sa DOTR, malabo ring mapagbigyan ng hirit na taas pasahe ng mga transport group. Pagtataas po kasi ng pamasahe, at this point in time, ang kaakibat po niyan ay pagtataas ng mga bilihin. Matik po yan. No? So kaya nga po ang isang petisyon ng fair hike, parati kang sumasangguni at kumukonsulta sa DepDep, sa mga economic managers namin. Susunod, mga nagpakilalang bagman umano ni Zaldico sinampahan ng reklamo ni Trillanes. At Congressman Erice, may hinanakit nga ba matapos siyang tanggalin sa pwesto sa minorya? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinampahan na reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampahan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes sa inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jay Sonsa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng dating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman ni Ko para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide ni Ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya
Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano ni Ko. Narito ang kanyang pahayag. Kami natin, hindi kami pro Duterte lahat, hindi kami pro BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman Boying Remulla, ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat ang joint affidavit ng 18. Dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, naniniwala si Caloocan Representative Edgar Erice na politikang nasa likod ng pag-alis sa kanya bilang Senior Deputy Minority Leader. Tingin ni Erice, pinalitan siya sa pwesto dahil sa pagpuna niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Erice, tila mas pinoprotektahan daw ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kanyang ama kaysa sa integridad ng Kamara. Gayunman, wala raw sama ng loob si Erice. Ikinararangal daw niyang pinalitan siya ng kapwa niya liberal na si Congresswoman Laila De Lima. Sa aking pag-aaral at sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Susunod, ilang Pilipino pinag-i-espiya raw ng China sa mga ahensya ng gobyerno. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Kinumpirma ng National Security Council na may 3 dating kawani ng ating gobyerno na nag-espiya para sa China. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edley Gaubok. Saang ahensya raw nagtrabaho itong mga sinasabing espiya? Well, Jiggy, ayaw sabihin ni National Security Council spokesman Valencia yung pangalan nitong 3 ito o kung saang organisasyon sila. Basta sila yung mga civilian na assigned sa mga security agencies ng ating gobyerno. But this much we can derive from what he told us. Nagbigay kasi sila, among other things, ng impormasyon tungkol sa resupply mission sa West Philippine Sea. So from that you can derive that they're possibly associated with the Philippine Navy, the Coast Guard, the NSC, or the DND as civilian employees. So yun ang likely doon. They're more likely to be analysts or researchers of these agencies. They are not naman daw mga managers. However, they have access to sensitive and critical data. For example, ang binigay raw ng mga datos ng 3 ito dun sa China, sa kanilang mga Chinese handlers, would include intelligence assessments, mga pangalan ng mga opisyal at mga personnel ng ating security services at datos nga tungkol doon sa mga RORE missions o yung mga resupply missions doon sa West Philippine Sea. So yung mga yan daw itatawag nilang sensitive at confidential data na hindi basta-basta pwedeng ibigay, bagamat hindi naman siya ganong kakritikal pero delikado pa rin at hindi dapat inilalabas doon sa ibang bansa. Sila pa kakasuhan. Well, sila ngayon ay tumutulong daw sa gobyerno matapos silang mahuli o masukol ng gobyerno. Pero wala pang sagot kung sila ba ay kakasuhan o hindi because they are now cooperating. It's up to the legal departments of these government agencies to decide on whether they will be given a plea bargain of some sort. Jiggy, ito muna yung pahayag mula kay NSC spokesman Cornelio Valencia Jr.
they were able to share assessments on the security situation, engagements ng Philippines, ng military natin. They were able to share list of names of military personnel and some operational secured data pertaining to RORE. So these are the things that they were able to disclose. And who else is interested in this? At Bok, paano raw na-recruit itong mga kababayan natin na maging espiya? Well, interestingly, Jiggy, sila ay na-recruit through a messaging app like yung LinkedIn na ginagamit ng maraming professional ngayon para mag-network sa iba't ibang tao sa iba't ibang bansa, iba't ibang kumpanya at iba't ibang gobyerno. Doon sila na-contact daw nitong mga Chinese case officers na kung tawagin nila ngayon at unti-unting nakuha ang kanilang confidence at unti-unting humingi na kung ano ng mga datos na nung una medyo innocuous, medyo for example mga open source information na pwede mo na maibigay. Wala namang kaso doon hanggang sa lumalim ang kanilang relasyon at kung ano na hinihingi na dapat ay confidential. So doon sila nasundot. We asked si Valencia kung papaano sila na-recruit. Ang sabi ni Valencia, in all likelihood, it looks like it's through finances. Meron financial constraints daw itong tatlong ito. Kasi typically, with intelligence operations, mga nagiging spies ng isang bansa are turned through three possibilities. One is ideology, number 2 is finances, number 3 is blackmail. So yung number 2 daw malamang ang naging kanilang Achilles heel or ang kanilang weak spot. Ngayon, itong case officers ng tatlong ito, mga Chinese officers daw, ay minsan ang dumalaw sa Pilipinas. Although they're not based here, they do most of their networking with these agents here through the internet. Pero they've been here at least once and they've met up with some of these people who are now accused. So sabi nga ni Valencia, as of now, these 3 supposed Chinese case officers or intelligence officers are wanted by the Philippine government. Next question is, meron bang money exchanging hands? Ayaw magbigay pa ng NSC ng peso figure o dollar figure kung magkano ang naging palitan. Pero sabi nga ni Valencia, pag mas importante ang iyong bibigay ng impormasyon, mas malaki ang halaga. Sige. At Bok, ano ang gagawin ng NSC para maiwasan itong ganitong insidente? Well, Jiggy, tinutulak ng NSC ang mga panibagong batas na sana'y magbibigay ngipin sa ating gobyerno para pigilan itong mga foreign intervention. Ang tawag kasi nito yung FIMI, yung Foreign Intervention and Malign Influence Act. Ito'y anti-espionage na panukala kung saan i-update dapat yung mga current espionage law natin or anti-espionage laws. Kasi the only one we have right now is Commonwealth Act 616 passed in 1941. Hindi pa nagsisimula ang Second World War, nandiyan na yung Commonwealth Act 616. So ito yung panahon mo na yung mga espiya ang gamit pa mga largabista at kailangan silang makapasok sa loob ng base at magnakaw ng mga dokumento. These days, that does not apply anymore. Like what we're seeing here, itong mga intelligence officers are doing things online, networking with people online, getting and capturing information online through the internet. Among other things, you have cyber hacking, you have satellites up in the sky. So ang dami mga bagay na hindi factored in dyan sa Commonwealth Act 616. Another thing is, ang punishment for espionage in the Philippines is under the Revised Penal Code, Article 117 Revised Penal Code, which penalizes espionage with 6 months to 6 years of imprisonment. So medyo mababa ang punishment sa espionage na tingin ng gobyerno ay kailangang higpitan pa at bigyan ng mas malaking palo. Kung hindi, hindi ganun kasakit kung ikaw ay mahuli. Jiggy. Yan pong ulat ni Bok Edlingao live mula sa TV5 Media Center. Salamat po. Sa ibang balita, sinampahan ng ethics complaint si Congressman Bong Sontay kaugnay sa malaswa niyang payag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Pinangunahan ng grupong Gabriela ang pagsasampa ng reklamo sa Kamara. Gusto nilang masuspinde o pagmultahin si Sontay. Nagmotion din si House Women and Gender Equality Committee Chairperson Ann Matibag para imbestigahan si Sontay. Inaprubahan ito ng plenaryo. Nagsorry na si Sontay kahapon pero nanindigan siyang walang mali siya ang kanyang bayad.
pagpapakita lang ito ng kanyang attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan, na habang nagsasalita siya, lalong nabubulgar kung gaano siya kamacho. At ano pa naman siya, mambabata siya, pero siya ang kauna-unahan na lumalabag doon sa batas na kapatungkol sa kababaihan. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.